Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po man batiin lahat ng mga senior citizens na nakasubaybay dito sa ating channel. Marami po kayo, no? Dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Alam niyo po yung mga senior citizens natin, sila yung seryoso na sa buhay, no? Ayaw na nila yung mga gagawa pa ng mga desisyon tapos mali-mali. Marami na silang na-experience sa buhay kaya mas wais na sila. At alam na nila yung kahalagahan ng Biblia. Kaya marami sa mga senior citizens talagang consistent sa pagde-devotion. Alam nila na yun talaga yung mahalagang bagay na dapat gawin. Na yung mga kabataan po, ang advice ko sa inyo, kung gusto nyo mabilis mag-mature sa buhay at maging sa pananampalataya, makinig tayo ng makinig sa mga senior citizens, no? Tawagan mo yung lolo't lola mo kung nasan man sila, kamustahin mo sila. I'm sure namimiss ka na nila, no? Tawagan mo, kamustahin mo. At makinig ka sa mga kwento nila. You will learn a lot. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa The Power of Forgiveness. Ito na po yung pinakahuli nating devotion sa topic na ito. So, yung talata po na pag-aaralan natin ay magmumula po sa Matthew chapter 18 verse 23 to 35. Medyo mahaba pong talata ito. At ito po ay continuation dun sa tanong ni Pedro kay Jesus. Jesus, Panginoon, ilang beses ba ako magpapatawad? At sabi ni Pedro, hanggang sa makapito po ba? Sabi ni Jesus Christ, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong-pito. So, unlimited, limitless yung pagpapatawad. Now, para talagang sure ball na talagang pasok na pasok yung punto ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya dun sa mga sunod na talata, verse 23, basahin ko na lang po sa Tagalog. Sabi rito, kaya't ang kaharian ng langit. So, kung mapapansin niyo po, no, nagsimula siya sa church discipline. Anong gagawin mo pag may kapwa mo mananampalataya nagkasala sa iyo? Tapos, sinabi niya yung forgiveness, limitless. At dito nilarawan niya naman, ano ba dapat yung kultura ng mga tao na nabibilang sa kaharian ng Diyos. So, dapat tayo bilang members of the kingdom of God, we have this forgiving culture or a culture of forgiveness. Kaya sabi ni Jesus Christ dito, kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari na nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanya ang isang nagkautang sa kanya ng 10,000 talento. So merong isang alipin, iniharap sa kanya, ang utang nitong alipin na ito ay 10,000 talento. Gaano kalaki yun? Tingnan po natin, may footnote dito. Ang isang talento ay katumbas ng higit sa 15 taong sahod ng manggagawa. Isipin mo ang utang nitong alipin na to ay 10,000 talento, 10,000 talents. Ang isang talent, 15 years na trabaho, 15 years mong pagtatrabuhan. So 15 years mong pagtatrabuhan times 10,000 talents. Ganun po katindi yung utang niya. Talagang to the max, no? Talagang nilagay na ni Jesus Christ sa exaggerated price para magets talaga ni Peter. Tsaka natin kung ano yung pinakapunto niya rito. So ulitin ko po, ang utang niya ay ang isang talento ay 15 years mong trabaho, pagpapaguran, times 10,000. Now, verse 25, palibasay wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya ipagbili. Okay, ibebenta na lang kita. Pati ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ko at babayaran kong lahat sa iyo. As if mababayaran niya, no? Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ang ibig sabihin nito, cancel. Wala ka ng utang. Pinatawad ko na. Ngunit ang alipin ding iyon sa kanyang paglabas ay natagpuan ng isa sa mga kapwa niya alipin na nagkakautang sa kanya ng 100 denaryo. So, 100 denaryo, ang 1 denaryo po ay isang katumbas ng isang araw na sahod. So, ang utang niya 100 denaryo lang. So, parang a few months wage lang to, no? Parang konting mga araw lang na sahod. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya.
siya ay umalis at pinabilanggo ang kapwa-alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa-alipin ang nangyari, sila ay labis na nabahala. Umalis sila at sinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Verse 35, "Gayon naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid." Very powerful. So, bakit to sinabi ni Jesus Christ? Well, sinabi to ni Jesus Christ para sabihin sa atin ngayon na Russell at lahat tayo, pinatawad ka ng Panginoon sa 10,000 talento mong utang, no? 10,000 times 15 years mong utang, ganun kalaki yung utang natin sa Diyos, yung kasalanan natin sa Diyos, pinatawad tayo. Tapos yung maliit na utang or kasalanan ng ibang tao sa atin, hindi natin mapatawad. So, ano pong una natin katuroan? Number 1, we have an obligation to forgive. Kung itong alipin na to, pinatawad ng kanyang Panginoon sa ganun kalaking utang, automatic, meron siyang obligasyon na patawarin din yung kapwa niya alipin na may utang sa kanyang kakarampot. Sa atin po mga kapatid, we have an obligation to forgive. Obligado tayo na magpatawad sa kapwa natin dahil sa laki ng pagpapatawad na ginawa sa atin ng Panginoon, to the point na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, ang Panginoong Jesucristo, at namatay doon sa krus ay kapapatawad ng ating mga kasalanan. Ganon katindi. Kaya obligado tayo magpatawad sa iba. Obligasyon po yan na hindi natin dapat biguin. Pangalawa, pride can be a hindrance to forgiveness. Pag masyadong mataas ang tingin natin sa ating sarili, yan ang nakakahadlang para hindi tayo magpatawad sa iba. Kayabangan, kahambugan. Isipin niyo po, parang ganito yan eh. Yung Diyos na mataas, makapangyarihan sa lahat, na-offend natin, nagawa natin ang kasalanan pero pinatawad tayo. Tas tayo na mga maliliit lang ng mga tao, mga hamak lang ng mga tao, na-offend ng ibang tao, nagawa ng kasalanan ng ibang tao, tingin natin mataas tayo to the point na hindi kita mapapatawad dahil sa ginawa mo sa akin yan. Di ba? Parang ang taas ng tingin natin sa sarili natin. Na, paano mo nagawa sa akin to? Ako to eh. Si Russell to eh. Di ba? Minsan may ganun tayo. Ako pa yung tinalo mo. Di ba? May ganun. Masyadong mataas yung tingin sa... Mga kapatid, yung Diyos nga natin, tinalo natin. Diyos nga natin, ginawa natin ng masama. Makapangyarihan sa lahat. Perfect. Tapos tayo, ang taas ng tingin natin sa sarili natin, parang hindi dapat tayo gawa ng masama. Mga kapatid, tao lang tayo. Yung Diyos nga nagawa natin ng masama eh. Napakataas niya na. Mga kapatid, pride can be a hindrance to forgiveness. Number 3 po, failure to forgive has serious consequences. Yung failure to forgive, yung hindi mo mapatawad yung isang tao, meron yung serious consequences on your part para mong pinaparusahan yung iyong sarili. Ang hindi pagpapatawad ay pagpaparusa sa sarili. At higit pa dyan, meron pang nakakatakot. Sabi po rito, sa bandang huli, no? At sa galit ng kanyang Panginoon, dahil hindi niya pinatawad yung alipin na may utang sa kanya, sabi dito, at sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi nyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ano sinasabi nito ni Jesus Christ? Kung papaanong yung lalaki na hindi magpatawad sa kanyang kapwa alipin ay pinarusahan dito sa istorya na ito. Sabi dito, gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi nyo taus-pusang patatawarin ang inyong mga kapatid. Hindi ko alam exactly paano to interpret itong mga talatang ito, pero for sure, meron bad consequences, serious consequences kapag hindi tayo nagpatawad sa kapwa natin. Kaya mga kapatid, no, sabi dito, gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo. Ibig sabihin, may serious consequences. Hindi ko alam kung paano yung application yan sa bawat isa sa atin. Marahil magkakaiba. Pero tandaan natin, bukod sa pinaparusahan natin yung ating sarili, ini-invite pa natin yung Diyos na disiplinahin tayo.
at gawaran tayo ng, some kind of discipline from the Lord. So, failure to forgive has serious consequences. I hope matakot tayo rito, no? Sa dalawang talatang ito. Na, bukod sa matakot, at the same time, magkaroon ng pagkamangha sa biyaya ng Diyos. No? Yung pinatawad tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mayamang biyaya, but at the same time, hindi natin mapatawad yung kakarampot na pagkakamali ng ibang tao sa atin. Meron po talagang serious consequences. At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya ng... Ibig sabihin, parang, in a way, no? Parang sisingilin ka ng Diyos sa utang mo eh. Hindi ka na nga siningil ng Panginoon, pinatawad ka na, pero naniningil ka ng utang ng iba, ng kasalanan ng iba, ayaw mo silang patawarin. Sabi rito sa istorya, dahil sa ginawa mong yun, sisingilin ka ng Diyos hanggang sa makabayad ka. I don't know exactly paano mangyayari yan, pero it must have a serious consequence kapag tayo po ay hindi nagpapatawad. Kaya po sa application natin, number 1, let's fulfill our moral obligation to God. Moral obligation to forgive. Tayo po ay obligadong magpatawad kahit gaano karaming kasalanan sa atin, kahit gaano katindi yung kasalanan sa atin, dahil tayo pinatawad ng Diyos based on that forgiveness that we receive from God, we have this moral obligation to forgive others. So, fulfill our moral obligation to God. Pangalawa po, humble ourselves before God. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. Lord, kung ikaw nga na-offend ko nagawan ko ng pagkakamali, sino ba ako para hindi magpatawad sa aking kapwa? 'Di ba? Hindi dapat mataas yung tingin natin sa sarili natin Let's humble ourselves. Let's forgive other people. At pangatlo po, forgive and stop punishing ourselves. I-release na natin yung ating sarili. Bukod sa merong consequences sa harapan ng Diyos yan, no? Meron din consequences sa sarili natin Kasi kapag hindi ka nagpatawad, ikaw talaga yung magdadala ng burden na yun yung bigati na yun, yung bitterness na yun Kagaya nga ng yung istorya na sabi ko sa inyo nakaraan, may mga tao ko sa paligid ko na talagang hindi talaga makapagpatawad. Hindi siya napag-aral ng magulang niya, lumaki siya ng mahirap, nakapag-asawa, mahirap pa rin, at lagi ang sisi, kaya ako mahirap dahil sa magulang ko, hindi ako pinag-aral. Hanggang sa nagkaanak siya, ang sisi, mahirap ang buhay nila hanggang ang sisi sa magulang pa rin. Hindi pa rin mapatawad yung mga magulang. Namuhay na sa kahirapan, at wala pa rin pagpapatawad sa puso. So, kung nakapagpatawad sana siya, baka mas nakapag-move on siya, at baka mas naging maayos yung kanyang buhay. No? Failure to forgive has serious consequences. Meron talagang parang pagpaparusa yan sa sarili mo Isipin mo, naging mahirap ka na nga dahil sa desisyon ng parents mo. Pagkatas dala-dala mo pa yan hanggang sa ngayon, hindi mo pa mapakawalan yun, mas lalo mo pang pinaparusahan ang iyong sarili. So pakatandaan po natin, 3 application to mula sa mga talatang ito. Fulfill our moral obligation. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa laki ng ating mga kasalanan, kahit ano pang laki o liit ng kasalanan ng kapwa natin, patawarin natin. Wag na tayo mag-focus dun sa nakagawa ng kasalanan sa atin Mag-focus na lang tayo sa Diyos na nagpatawad sa atin. Pangalawa, humble ourselves before God. Okay lang na tayo saktan Kasi yung Diyos nga, napakabuti sa atin, sinaktan natin Sino tayo para hindi magpatawad? Pangatlo, forgive and stop punishing ourselves. Huwag na nating parusahan ang ating sarili kasi ang taong hindi nagpapatawad, nagpaparusa sa kanyang sarili. Gaano mo katagal paparusahan ang iyong sarili? Hanggang saan? Hanggang kailan? Patawarin na natin yung ating kapwa at palayain na natin ang ating sarili sa pagpaparusa natin sa ating sarili. Kaya po sa ating discussion ngayon, why is our failure to forgive has bad consequences? Bakit yung hindi natin pagpapatawad merong bad consequences? Siguro mula sa Diyos, tsaka mula rin sa ating sarili. We are punishing ourselves. So, patuloy natin itong i-discuss sa ating mga discussion groups. Patuloy tayong lumalim sa mga talata na pinag-aaralan natin. At I hope may apply talaga natin ito sa ating mga buhay. Now, kasapin po natin si Lord. Sabihin natin sa Kanya, Father, I now realize that it is my moral obligation to forgive others for the wrongdoings they have committed against me.
Their offenses are small compared to the huge offenses I have committed against you. Yet you have forgiven me completely. I pray that you will help me to stop punishing myself and enable me to truly forgive sincerely from the heart. Let me be a person who does not carry any burden of bitterness. Set me free. Set me free, Lord. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa mga partners natin dito sa ating mga devotions simula pa ng una hanggang ngayon at even in the future. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po ay may natututunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. Pagpalain ka na ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.